Ang pasensya, tulad ng alam mo, ay isang bertud, ngunit ito ay palaging minamaliit sa kabila ng pagiging isa sa pinakamahalagang katangian na maaaring taglay ng isa. Sa henerasyon ngayon, lahat ay naghahangad ng agarang kasiyahan, at madaling mahuli sa karera ng daga, at makalimutang umatras at pahalagahan ang kahalagahan ng paghihintay. Ngunit ang iyong buhay bilang isang Kristiyano ay nangangailangan ng pasensya bilang isang pangangailangan at hindi isang bertud lamang. Kahit na mahirap sumunod, anuman ang iyong kasalukuyang sitwasyon, kailangan mong maging matyaga. Huwag sumuko dahil hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, at hindi siya nagmamadaling gawin ito. Nais ipakita sa iyo ng Diyos kung bakit hindi ka pa dapat huminto, kaya't maging sinasadya ang panonood ng video na ito hanggang sa huli. Gayon din, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell. Ang pagtitiyaga ay ang susi sa pag-unlock ng pinakamahusay ng Diyos para sa iyong buhay, ngunit sa kabila ng halaga nito, ito ay naging isa sa mga pinakakaunting katangian. Bilang resulta, nakikita na ngayon ng mga tao ang proseso ng paghihintay bilang hindi mabata. Maraming tao ang umaasa na makikita ang mga pagpapala at pangako ng Diyos na natutupad sa kanilang buhay, ngunit hindi sila makapaghintay. Bilang isang mananampalataya, dapat mong laging tandaan na naglilingkod ka sa isang Diyos na ang mga paraan ay naiiba sa iyo, kaya't huwag asahan na gagawa siya sa iyong bilis. Anuman ang mga pagkaantala at pag-urong na iyong kinakaharap, dapat kang magpatuloy sa paghawak sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kung sasaliksikin mo ang mga banal na kasulatan, makikita mo ang ilang tao na nagtiis sa panahon ng paghihintay. Niyakap nila ang pasensya, at sa huli, masisiyahan ang mga bunga nito. Gaano man katagal o hindi kakayanin ang sitwasyon, maghintay sa Panginoon. Alalahanin na ang Santiago 1:2-4 ay nagsasabi, isipin niyong isang purong kagalakan, aking mga kapatid, sa tuwing kayo'y napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam niyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Maging mature at kumpleto, walang kulang. Ipagpalagay na hindi ka kailanman nagkaroon ng anumang dahilan upang patuloy na kumapit. Ngayon, nais ng Diyos na buksan ang iyong mga mata sa ilang mahahalagang dahilan kung bakit hindi ka pa dapat sumuko. Numero 1, ang Diyos ay hindi tao at hindi maaaring magsinungaling. Anuman ang kanyang sabihin ay mangyayari. Mga minamahal, ang mga pangako ng Diyos ay at Amen. Sa buong banal na kasulatan, makakakita ka ng iba't ibang halimbawa ng mga individual na nagtiis ng matinding paghihirap, ngunit sila ay matyaga at naghintay para sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Naghintay si Abraham ng maraming taon bago siya naging ama ng maraming bansa. Sa takdang panahon, tutuparin din ng Diyos ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. Ang pagkaantala sa katuparan ng ilang mga pangarap at pagnanasa ay panghihina ng loob, ngunit sa gitna ng pag-aalala na ito, dapat mong laging tandaan na ang mga pangako ng Diyos ay hindi natitinag. Sinasabi ng 2 Corinthians 1:20, sapagkat gaano man karaming mga pangako ang ginawa ng Diyos, ang mga iyon ay kay Kristo. Kaya't sa pamamagitan niya, ang Amen ay sinalita natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Bilang 2, ang pagtitiis ay nagpapatibay ng pananampalataya. Ang pasensya ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis sa isang mahirap na sitwasyon, sa halip, ito ay isang proseso na nagbabago sa iyong pagkatao at nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Mayroong isang natatanging koneksyon sa pagitan ng pananampalataya at pasensya. Tulad ng alam mo na, ang pananampalataya ay ang paniniwala na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay kahit na hindi mo ito nakikita. Kasabay nito, ang pagtitiyaga ay ang iyong kakayahang maghintay sa mga pangako ng Diyos. Magkahawak kamay ang dalawa. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos para sa isang bagay, ang paghihintay sa Kanya ay lalong nagpapatibay sa iyong pananampalataya. Sa sandaling hindi mo kayang panindigan, nagiging mas madaling mawala ng pananampalataya at sumuko sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Alam mo ba kung bakit ang panahon ng paghihintay ay may kasamang mga pagsubok at balakid? Ang iyong pananampalataya sa Diyos ay walang alinlangan na masusubok, ngunit sa gitna nito,
ang pagtitiis ay nagpapanatili sa iyo na nakatuon sa Kanya, na nagpapatibay sa iyong pag-asa sa Kanya lamang. Kung pipiliin mong huwag sumuko, magpapatotoo ka sa katapatan ng Diyos. Ang iyong matagumpay na patotoo ay magbibigay inspirasyon din sa iba sa paligid mo. Pangatlo, perpekto ang timing ng Diyos. Ang Diyos ay may sariling kahulugan ng oras. Sa Panginoon, ang isang araw ay parang 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay parang isang araw. 2 Pedro 3:8. Siya ay may perpektong timing, hindi kailanman maaga, hindi huli. Ang kasulatang ito ay sapat na dahilan upang maging matyaga at kumapit sa Diyos. Marahil ay hindi mo pa narinig ang sinumang nagsabi nito noon, ngunit pakinggan ito ngayon, ang Diyos ay hindi kailanman huli. Pumapasok siya sa tamang oras. Maaari mong asahan na magpapakita siya kapag malapit ka nang mawalan ng trabaho, ngunit huwag kang magulat kapag nagpakita siya kapag nawalan ka na ng trabaho. Sa puntong ito, maaaring pakiramdam na sumuko na siya sa iyo. Well, siya ay hindi. Hindi siya nagpakita ng inaasahan mo dahil may mas magandang plano siya para sa iyo. Marahil ay matagal mo nang pinanghawakan ang trabahong iyon, at nabulag ka nito mula sa mas malalaking oportunidad na mayroon siya para sa iyo. Maaari kang malungkot at malungkot kapag ang iyong mga panalangin ay hindi sinasagot kapag gusto mo ang mga ito, ngunit hindi iyon nagbabago na ang oras ng Diyos ay perpekto. Sa ating mabilis na mundo, madaling mawala ng pasensya at madismaya kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari ng mabilis hangga't gusto natin. Gusto naming mangyari ang mga bagay sa isang iglap ng aming mga daliri, nang walang anumang pagkaantala o paghihintay na kasama. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi kumikilos ang Diyos sa ating timetable. Ang kanyang mga paraan ay mas mataas kaysa sa atin, at ang kanyang mga pag-isip ay mas mataas kaysa sa atin. Nakikita niya ang mas malaking larawan at alam niya kung ano ang pinakamainam para sa atin, kahit na nangangahulugan ito ng paghihintay sa atin. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Ecclesiastes 3:11, ginawa niya ang lahat ng bagay na maganda sa kapanahunan nito. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay may tiyak na timeline para sa bawat isa sa ating mga kalagayan. Alam niya ng eksakto kung kailan gagawin ang ninanais na resulta, kung ito ay pagpapagaling, probisyon, pagpapanumbalik o tagumpay. Bilang 4, matututo ka ng mga aral na nagbabago sa buhay habang naghihintay. Sa panahon ng paghihintay na ang ating pananampalataya at pagkatao ay dinadalisay. Ang pagtitiyaga ay isang bertud na pinakamahusay na nabubuo kapag ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa ating mga plano. Sa mga sandaling ito natututo tayong magtiwala sa soberanya at karunungan ng Diyos. Natututo tayong isuko ang kontrol at isuko ang ating mga hangarin at mga agenda sa Kanya. Bagamat mahirap at hindi komportable ang paghihintay, mahalaga ito sa ating espiritual na paglalakbay. Itinuturo nito sa atin na manalig sa Diyos, hanapin ang Kanyang patnubay at umasa sa Kanyang lakas. Ito rin ay nagpapahintulot sa atin na magkaroon ng tiyaga at pagtitiis. Ito ang mga espiritual na bunga na dapat taglayin nating lahat. Dahil mas interesado ang Diyos sa ating pagbuo kaysa sa ating mga resulta, hindi niya iniisip na dalhin tayo sa proseso ng paghihintay upang patibayin tayo sa espiritual. Ang pasensya ay naglalapit sa iyo sa Diyos. Kapag sapat na ang iyong pasensya upang hanapin ang direksyon ng Diyos, ang Kanyang tinig ay nagiging mas malinaw at ang Kanyang patnubay ay mas maliwanag. Habang nagpupursige ka, inihahayag ng Diyos ang Kanyang mga plano at layunin para sa iyong buhay, binibigyan ka ng karunungan at pag-unawa na kailangan upang makagawa ng mga tamang pagpili. Sa pagsuko ng iyong mga plano sa buhay sa Kanya, nakakakuha ka ng napakahalagang mga pananaw na naghahanda sa iyo para sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Gayon din, kung matyaga ka, ang iyong mga gantimpala ay umaabot ng higit pa sa makalupang lupain na ito. Tinitiyak sa atin ng kasulatan na ang mga magtitiis hanggang sa wakas ay tatanggap ng mga gantimpala ng buhay na walang hanggan. Ang iyong mga pakikibaka at pagkaantala ay walang halaga kumpara sa kaluwalhatyang naghihintay sa iyo. Kung nais mong maranasan ito, ang iyong tingin ay dapat sa Diyos.
Kung hindi ka huminto, ang iyong gantimpala ay hindi dito sa mundo lamang kundi sa kawalang hanggan. Tinitiyak sa iyo ng Biblia na ang kanyang mga plano para sa iyo ay mabuti at magbibigay sa iyo ng magandang kinabukasan. Tulad ng isang dalubhasang manggagawa na sadyang gumawa ng kanyang mga eskultura ng may matinding pag-ingat, inihahanda din ng Diyos ang bawat isa sa kanyang mga pangako para sa iyo ng may pagmamahal. Ginagamit niya ang bawat sitwasyon at pakikibaka na pinagdadaanan mo para sa iyong paglago at katuparan. Ang pagiging matyaga ay nangangahulugan ng pagpapasakop sa iyong sarili sa kanyang kalooban. Tingnan ang mga katulad nina Joseph, Abraham, David, at Job, hindi mo masasabi ang tungkol sa pasensya nang hindi binabanggit ang mga ito. Ito ang mga lalaking nagpakita ng taimtim na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Pinanghawakan nila ang mga pangako ng Diyos para sa kanilang buhay, gaano man kahirap. Tingnan ang halimbawa ni Joseph, ipinagbili siya sa pagkaalipin at ikinulong sa kabila ng kanyang kawalang kasalanan, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Siya ay matyaga at patuloy na naghihintay sa Diyos sa loob ng maraming taon hanggang sa ang liwanag ay sumikat sa kanya. Paano si Job? Siya ay isang taong pinagpala ng Diyos nang hindi masusukat. Sa isang kisap mata, bumagsak ang kanyang buhay, nawala ang lahat ng kanyang pag-aari, mula sa kanyang mga anak hanggang sa lahat ng kanyang mga ari-arian. Siya ay naging isang miserableng tao, ngunit hindi siya sumuko sa Diyos. Tinanggap niya ito sa parehong paraan na tinanggap niya ang mga pagpapala ng Diyos, at dahil siya ay matyaga at hindi huminto, umiti ang Diyos sa kanya, at ang kanyang mga huling pagpapala ay higit na dakila kaysa sa kanyang mga nauna. Mahal na anak ng Diyos, huwag mong hayaang tuksuhin ka ng kawalan ng pasensya na lumihis sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Gusto mo bang malaman kung bakit? Ang pagkabigong maghintay sa Diyos ay maaaring makaakit ng mga kahihinatnan tulad ng Numero 1, mga napalampas na pagkakataon. Kapag pinili mong huwag maghintay sa Diyos, mapapalampas mo ang mga banal na pagkakataon na humahantong sa iyo na gumawa ng padalos-dalos na mga desisyon na maaaring mapahamak ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Halimbawa, dahil sa kawalan ng pasensya nina Abraham at Sarah, nabuntis nila si Ismael, ang parehong anak na hindi tumupad sa pangako ng Diyos tungkol sa isang dakilang bansa. Ang kanilang kawalan ng kakayahang maghintay sa oras ng Diyos ay nagdulot ng alitan at pagkakabaha-bahagi. Isipin kung sumuko si Job sa Diyos. Paano kung sinunod niya ang payo ng kanyang asawa at isinumpa niya ang Diyos? Hindi sana siya matanaw, ngunit kinilala niya na kung pagpalain siya ng Diyos, mayroon din siyang kapangyarihang kunin mula sa kanya. Bilang dalawa, emosyonal na pagkahapo at nasirang pananampalataya sa Diyos. Ang kawalan ng pasensya ay maaaring magdulot ng negatibo at hindi malusog na mga damdamin tulad ng pagkabalisa, pagkabigo, at pag-aalala. Ang tatlong pinagsamang ito ay maaaring magpabigat sa iyong pagtitiwala sa Diyos. Mapapansin mo lang na ang pundasyon ng iyong pananampalataya ay nanginginig at magsisimula kang magtanong sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Tulad ng pag-aalinlangan ng mga Israelita sa Diyos habang naghihintay na bumaba si Moises mula sa bundok Sinai. Kapag nangyari ito, ang dyablo ay magsisimulang manipulahin ka upang maghanap ng iba pang mga pagpipilian. Nakakatuwa kung paano laging sinasabi ng mga tao, tinutulungan ng langit ang mga tumutulong sa kanilang sarili. Sinasabi nila ito ng may labis na pagtitiwala na para bang ito ay banal na kasulatan sa Biblia. Ngunit ang katotohanan ay nananatili na ito ay isa sa mga pakana ng dyablo upang akitin ka palayo sa Diyos, at sa oras na matanto mo ito, ikaw ay nasa maling landas. Huwag hayaang linlangin ka ng sinuman sa pag-aakalang matutulungan mo ang Diyos, magtiyaga ka lang, at makikita mo ang resulta. Pangatlo, sirang relasyon sa Diyos. Isa sa mga pinakamasakit na sitwasyon na maaaring matagpuan ng sinuman ay ang pagkawala ng kanilang relasyon sa Diyos. Hindi ka maaaring magkaroon ng koneksyon sa isang tao na katumbas ng kung ano ang ibinabahagi mo sa kanya. Kaya naman ang mga mananampalataya ay palaging pinapayuhan na bantayan ang kanilang relasyon sa Diyos ng may paninibugho. Ngunit kapag tumanggi kang maghintay sa Kanya, ang iyong relasyon sa Kanya ay magdurusa, gayon din ang iyong relasyon sa iba.
Halimbawa, ang ulat ng Biblia tungkol kina Esau at Jacob ay naglalarawan ng mapait na bunga ng kawalan ng pasensya. Mangyari pa, mahal ng Diyos si Jacob, ngunit malikot niyang nakuha ang mga pagpapala ng kanyang ama, na lubhang nakaapekto sa kaugnayan ni Jacob sa kanyang kapatid na si Esau sa loob ng maraming taon. Sa katulad na paraan, ang hindi paghihintay sa Diyos ay maaaring makapinsala sa iyong mga relasyon. Bilang 4, hindi nakuha ang espiritual na paglago. Tandaan na ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan mong maghintay sa Diyos ay dahil ito ay hahantong sa iyong espiritual na paglago. Ngunit sa sandaling huminto ka, nagiging imposible ang paglago. Siyempre, hindi ka mananalo sa isang karera kapag hindi ka nakarating sa finish line. Kailangan mong tumawid sa finish line bago mo matanggap ang reward. Ang paghihintay sa Diyos hanggang sa wakas ay nagpipilit sa Diyos na ipahayag ang lahat ng mga pagpapala sa iyo. Gaya ng nakikita mo mula sa paglalakbay ni Jose mula sa pagkaalipin hanggang sa namumuno sa Ehipto, makikita mo na ang kanyang hindi natitinag na pagtitiwala at pag-asa sa Diyos ay karapat-dapat tularan. Ang pasensya at matyagang espiritu ni Joseph ang nagtulak sa kanya sa antas ng kadakilaan, at sa pamamagitan nito, nailigtas niya ang kanyang pamilya. Kapag sapat na ang iyong pasensya na maghintay sa Diyos, malalaman mo na ang iyong paglago at pag-unlad ay hindi nakasalalay sa material o makamundong mga tagumpay kundi sa iyong paglalakad at matatag na pagtitiwala sa Diyos. Mahal na kaibigan, totoo na ang paghihintay sa Diyos ay maaaring mahirap, ngunit totoo rin na ito ang susi sa isang buhay na may layunin at katuparan. Kapag naunawaan mo ang bigat ng kawalan ng pasensya, mas magiging hilig mong piliin ang landas ng paghihintay, pagtitiwala, at pag-asa sa perpektong timing ng Diyos. Sa tuwing natutukso kang huminto, alalahanin ang mga salita ng salmista sa awit 27, 13-14 na, nananatili akong tiwala dito, aking makikita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag at maghintay sa Panginoon. Ang Panginoon, na nagsimula ng kanyang mabuting gawain sa iyong buhay, ay kumpleto nito. Tulad ng paghihintay ng isang magsasaka sa tamang panahon para anihin ang kanyang mga pananim, kailangan mo ring magtiyaga at maghintay sa pag-aani ng mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Siyempre, maaaring hindi ito madali, ngunit palalakasin ka ng Panginoon. Kaya wala kang karapatang sumuko sa Diyos o sa iyong sarili kapag ang Diyos ay hindi gumuhit ng linya. Kung hindi mo ito alam noon pa man, alamin mo ito ngayon, isa kang gawain sa pag-unlad sa mga kamay ng Diyos. Nasa kanyang mga kamay ang iyong buhay. Maging matyaga, huwag sumuko at magpapatotoo ka. Manalangin tayo. Mahal na mapagbiyayang Panginoon, nalulula ako sa iyong pag-ibig at katapatan sa aking buhay. Ang iyong biyaya at awa ay nagpapanatili sa aking buhay hanggat naalala ko. Ito ay hindi dahil ako ay karapat-dapat, ngunit ang iyong pag-ibig ay pinili ako para sa iyong pabor. Nagpapasalamat ako sa iyong proteksyon sa aking buhay. Sinasabi ng iyong salita na ang dyablo ay gumagalaw tulad ng isang leong umuungal na naghahanap kung sino ang masisila, ngunit ginawa mo akong bakod ng apoy at nilagyan mo ako ng marka. Salamat sa hindi mo pagpayag na mangyari ang mga pakana ng dyablo sa buhay ko. Itinataas ko ang iyong pangalan sa lahat ng iba pang pangalan. Salamat sa iyong banal na probisyon at sa hindi pagpapahintulot sa akin na magkulang. Dinadakila ko ang iyong pangalan magpakailanman. Inaamin ko na hindi ako perpekto. Patawarin mo sana ang aking mga kasalanan sa anumang paraan na ako ay nagkasala at hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Maawa ka sa akin. Hindi ko nais na patuloy na magkasala at baliwalain ang iyong mga awa. Alam kong posibleng mamuhay ng banal dahil iniutos mo sa akin na gawin ito. Mangyaring bigyan ako ng biyaya na mamuhay ng isang banal na buhay. Salamat, Abba Ama, sa pagpapatawad mo sa akin. Ama sa langit, narito ako upang ibuhos ang aking puso sa iyo ng may katapatan. Ang mga hamon sa paligid ko ay napakabigat at kailangan kitang hawakan ang aking kamay. Kinikilala ko na minsan parang gusto kong sumuko at mapagod sa halos lahat ng oras,
Ngunit ang katiyakan ko ay hinding-hindi mo maiiwan ang isang proyekto na hindi kumpleto. Hindi mo pa ito nagawa noon at hindi ka magsisimula ngayon. Mahal na Panginoon, ang buhay ay naging mahirap at mapanghamon kamakailan, at ako ay napapagod at gusto ko ng sumuko. Ngunit Panginoon, alam kong lagi kang nasa tabi ko, kahit sa gitna ng aking mga paghihirap. Mangyaring bigyan ako ng lakas na maging matiyaga, upang matiis ang mahirap na panahon sa aking buhay. Tulungan akong matandaan na hindi ka nagmamadali at perpekto ang iyong oras. Ipaalala sa akin na ikaw ay may plano para sa aking buhay at na ang bawat hakbang na aking gagawin ay naghahatid sa akin ng mas malapit sa iyong layunin para sa akin. Kapag ang daan ay tila mahaba at ang mga hadlang ay tila hindi malalampasan, bigyan mo ako ng lakas ng loob na magpatuloy. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong walang pagkukulang pag-ibig, batid na hindi mo ako iiwan o pababayaan. Punuin ang aking puso ng pag-asa at kapayapaan. Panginoon, sa mga sandaling nanghihina ako at pinanghihinaan ng loob, ipaalala sa akin ang iyong katapatan. Hayaan ang iyong banal na espiritu na palakasin ako at itaas ang aking espiritu. Hayaang palibutan ako ng iyong presensya, at punuin ako ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga takot, pag-aalinlangan, at pag-aalala, mahal na Panginoon. Palakasin ang aking pananampalataya at tulungan akong magtiyaga. Alam ko na sa iyo, lahat ng bagay ay posible. Sa iyong mahalagang pangalan, dalangin ko, Amen. Higit sa lahat, bigyan mo ako ng diwa ng pasensya na kumapit at maghintay sa iyo, gaano man kahirap. Pakiusap paghiwalayin mo ang mga taong nakapaligid sa akin na nagsisikap na i-discourage ako sa buhay ko. Ang pag-asa at pagtitiwala ko ay sa iyo lamang. Wala akong ibang mapupuntahan. Pagalingin mo ang aking puso mula sa sakit ng pagkaantala at tulungan akong isuko ang aking kalooban sa iyo sa lahat ng oras. Salamat sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, like ito, mag-drop ng komento, at mag-subscribe.